足並みを揃えてゆこうお互いを信じ合う五輪の仲間ボルテス5に預けた命飛ぶぜ宇宙の果てまでもみんなの笑顔nakaraan sa Voltes 5 Legacy. Nais kong makita ang mga nakuha mo. Mapag-aaralan ko na kung paano mapapabaksak ang kampo ninyo, Voltes 5. Napag-aralan na namin ng husto ang Voltes 5. Kaya naman ay, nakadesenyo na rin kami ng Beast Fighter na tatalo sa kanya. Hito yan eh! Nagugutom tuloy ako. Let's vote! Doc, we have a problem. Hindi ko kami makapag-vault in. Napasuka! Huwag mo lang patagalin! Pasukahin mo na! Voltes team! Little John, tanggalin mo to, please. Doon lang kayo. Ako lang ang babalik sa laban. Di mo ko pinakawalan. Uupuan ko si Octo-1. Sige na nga! Hindi ako papayag na magsasacrifice kang mag-isa kasi mahal kita, Steve! This is Ultra Marcon, an auxiliary ultra-electromagnetic generator. Naayos na nila muli ang mga makina ni Voltes 5. Deploy Ultra Marcon, now. Let's vote in! Ultra Marcon, fire! Nire-reverse ng Ultra Marcon ang energy ng Beast Fighter, kaya pwede rin natin yung gawin. Napasabog natin ang counter-weapon niya. Let's vote in! Bakit nabuo ang Voltes 5? Hindi ko alam kung bakit! Labanan mo si Voltes 5. Masusunod! Laser Guard! Team, dinner on B. Ulam, inihaw na hito. Hindi mo ko pwedeng mahalin. Kalimutan mo yung nararamdaman mo sa akin for your own sake. Oo, mahal kita. Bilang kaibigan. So huwag kang feeling. Kasi hindi ako isang tangang mafafall sa isang mayabang na tulad mo. Hala, may tao! Kuya! Kuya, gising! Nakapasok na pala siya sa kampo ng Voltes 5. At siguradong magtatagumpay siya sa kanyang misyon. Ako si John Armstrong. Nandito ko sa medical bay ng Camp Big Falcon. Anong gagawin niyo sa akin? Gusto lang namin makasigurado dahil minsan pinasok na kami dito ng mga kalaban. Yung tawag natin Bosenians. Let's do the bioscan. Alam mong napakadelikado ng misyon niya. Bakit hinayaan mo siya lamang mag-isa? Ganito yan, Elsa. Huwag kang mag-alala, General Sandra. Hanggat nakikita niyo yung pulang tuldok na yan, ibig sabihin, ligtas ang ating prinsipe. At hindi nila malalaman ang kanyang sikreto. Dahil suot pa niya ang pulseras. Pulseras? Anong pulseras ang sinasabi mo, General? Ganito yan. Makinig kayo. Para tuluyan nilang hindi mabisto ang prinsipe, kailangan niyang pag-iba ng anyo. At para mangyari yon, kailangan kong kumuha ng dugo ng mga taga-Terra Air 2 at alamin ang komposisyon ng katawan ng tao. At gamit ang teknolohiyang ginagamit natin sa paggawa ng Beast Fighters, suot ni Prinsipe ang isang pulseras na nagbabago ng kanyang anyo.
At sinong may gawa ng pulseras? Magaling! Napakahusay ng ginawa mo, General Zul. Huwag lang may mangyaring masama sa ating prinsipe. Dahil... Ramdam na ramdam kong pagmamahal niyo sa akin. Magaling. He's cleared. He's a human being. See? Kaya tama lang na tinulungan ko siya. Tama yun, best friend. Kapag may tao na kailangan ng tulong, kailangan natin tulungan. O, Iho. Kumusta na ba ang pakiramdam mo yan? Maayos na ako. Kaya ko na siguro. Aalis na ako dito dahil ayoko pang storbohin kayong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. Lalo na sa'yo. Utang ko sa'yo ang buhay ko, Little John. Okay lang yun, kuya. You're very welcome po. O siya, sige. Hayaan natin siyang mapagbihesan. Let's go, let's go. Doc! Doc! Relax your head. Let me check. He's fine. He's just probably tired from his ordeal. Siguro maayos kalagayan mo, Manuel. Siguro, magpahinga ka muna dito bago ka umalis. Dr. Smith, okay lang ho ba yun? Bakit dito pa? Pwede naman siyang ihatid sa ibang ospital sa mainland, ah. Eh, ospital lang din naman to, ah. Tama si Little John, Mark. Di naman siya kalaban eh. Saka nakita naman din na tao siya, so wala naman tayong dapat ipag-worry. Anong wala? Alalahanin mo nga, Jamie. Tao rin na nagtangka sa'yo dati. Di ako masamang tao. Kung di lang ako nanghihina, alis na talaga ako dito. Nala. You stay. At least man lang overnight. Siguro by tomorrow, you'll feel much better. Pero meron kang dapat sundin na protocol. Importante. Hanggang nandito ka sa medical bay, hindi ka pwedeng umalis ng kwarto mo. Is that understood? Maraming salamat. Sige. Let's go. Higa ka muna dyan. Magpahinga ka. Palakas. Rest well, Kuya Manuel. Buti pala pumayag yung security mo na iwan muna tayo. Natin to, ah. Sarap ng marshmallow. It's tender, it's juicy, medium rare, no? Tingnan mo sa loob. Sarap! Buti nga ngayon, ready to eat na eh. You know, back where I come from, everything needs to be prepared pa. Kasi kapag lumaki ka na mag-isa, kailangan mong matutunan lahat. Hanggang sa pag-prepare nung... Di bala na. Hindi mo rin naman maintindihan sinasabi ko. Bakit naman? Look. Pinanganak ka na nasa iyo na lahat ng kailangan mo. And I also know that you're an oldie child. You might think na it's the same, but it's really not. Alam mo, kaya
parehas lang naman din tayo mag-isa naman. Yeah, oo. I may have had everything I needed growing up, pero sa magulang, lagi naman din silang wala eh. Lalo na si Daddy. So, in a way, parehas lang din tayo mag-isa naman. Kawawa ka naman pala, no? Kasama mo lang sa bahay mo, yaya mo. At yung iba mo pang maids. James, sorry. Di lang kasi ako sanay makipag-usap. Wala kasi akong social skills. Pasensya na. Jimmy, believe me, I want this night to be meaningful. Very obviously, sira ko na. I'm sorry. Pasensya na. You want this night to be meaningful. Mark, ano ba to? Ano bang ginagawa natin? Bakit ginagawa mo para sa akin to? Hindi naman pwede na palagi mo na lang ako iniiwasan pagdating sa ganito. Kailangan natin i-define kung bakit, what this is. We have to define what this is. Hindi naman pwede na palagi na lang ako ng kukula, palagi na lang ako nalilito. Ano ba, Mark? May gusto ka ba sa akin? Hindi pa ba obvious, Jamie? Hindi pa ba obvious na gusto kita? Pero wala naman ako ina-expect na sagot, okay? Gusto ko lang makita mo, gusto ko lang malaman mo kung ano yung totoong ako. Na hindi ako masamang tao. Alam ko naman na mabuti kong tao eh. I know that you have a good heart. I know that you're a good person. I know that you're a good friend. Pero, for now, that's all I can give. But I'm your friend. I understand. But perhaps, maybe, okay, just maybe, you'll fall for me eventually. And until that day, mag-aantay ako, Jamie. Ikaw sana ang nauna, sana'y sa'yo at di kanya. Ang puso ko paano magkakawala?
Kay Manuel? Ano ginagawa mo dito? Ano ginagawa mo dito? Di ba sinabi ni Dr. Smith bawal ka pang lumabas ng medical bay? Pasensya na. Hinahanap ko kasi kayo eh. Okay na ako. Gusto ko na sana umuwi. Manuel, wala pa tayong clearance from Dr. Alonso. Baka kailangan pa magpahinga. Di bale, bukas, kapag okay ka na, kami pa mismo maghahatid sa'yo. Sige na, pahinga ka muna sa medical Sandali, bay. Steve. Ganda ng mga larawan ninyo. Bakit nandito to mga to? Hindi. Dating office to ni Mama. Kaso wala nang gumagamit. Tapos si Little John, no? Bata pa. Yung kasama natin kaninang bata. Sino sila? Mga magulang namin. Ito yung mama ko. Dr. Marian Armstrong. Papa namin, Dr. Ned Armstrong. Wala na si Mama, na-aksidente siya ng... Eh, ang papa nyo? We don't know. Hindi namin alam kung patay ba siya or kung nasan man. Kasi hindi namin alam eh, kasi naalala ko lang dati, nung mga bata kami, sakay siya ng isang malaking spaceship eh. Feeling ko, umalis siya para pag-aralan yung kalawakan, ibang mga planets. Ibang planeta? Yeah. Mars, Jupiter. Di ko alam. Eh, doon lang naman pupunta yung mga malalaking spaceships, di ba? Pero hindi namin talaga alam kasi hindi na siya bumalik. No goodbyes, no closure. Tara. Balik tayo sa medical bay. Yung picture, balik mo lang doon kay Manuel. Bakit tila nakita ko na siya? Bakit pamilyar ang kanyang wangis? Nagkakilala na ba kami? Saan? Bakit hindi ko maalala? Kay Manuel. Let's go. Buti pa kayo mga kapatid mo, no? Kahit pa paano, nakasama ninyo inyong mga magulang. Di kagaya ko. Ulila ka rin, no? Kagaya ng isa kong kaibigan dito. Lumaki ako sa akin, Chewin. Siya lang ang tanging nagmamalasakit sa akin. Iniwan ako ng aking ama. Buti na lamang at patay na siya. Kaya ng aking ina. Galit ka ba sa tatay mo? Walang rason para hindi magalit sa kanya. Ngunit pasensya na. Ayoko na muna magkwento sa'yo. Okay lang yun. May... kanya-kanya naman tayong istorya ng buhay kaya naiintindihan kita. Halika na. Steve, sandali. Ano to? Isa yan sa mga gym namin. Gusto mo silipin? Papawis tayo, kahit saglit lang. Ano ibig sabihin? Pawis, pwede tayong makipag-sparring. Marunong ka ba makipaglaban? Marunong naman.
Kahit pa paano. Buka natin yan. Tara. Excuse me, man. Sir. Sir. Sparring tayo. Sama tong bisita natin. Siyan nyo lang, ha? Yes, sir. Medyo di sanay, eh. Ready, Kuya Manuel? Sige. Wow! Kuya Manuel! Tama na! Awat! Chill. Sabi mo, hindi ka marunong. Alas kawawain mo na yung kasparing mo, eh. Niloko mo ata ako, eh. Magaling ka din naman, eh. Ayos. Asa? Men! Sir. Thank you. Oh. Go ahead and continue, Tom. Sergeant Major, you have something to report. Dr. Smith, nakita ito ng tao ko a while ago. SO, ipakita mo yung video. Hindi namin alam kung paano siya nakalabas ng medical bay dahil mukhang hindi nag-function ng CCTV, that's why pinapacheck right now. Pero base rito mukhang nagmamatsyag siya sa buong camp. Susunod sa Voltas 5 Legacy. Bakit kasama niyo si Manuel? Pagdayan niyan, ayokong iikot-ikot yan sa camp. You're starting tomorrow morning. Kailangan ka nang umalis. Ikinagagala kitang makausap. Mahal ko. Mahal kong prinsipe. Kamusta ang iyong plano? Tagumpay ang aking plano, Sandra. Subalit, nagulat ako. Mababait pala sila. Huwag niyo sabihin, nagbabago ng tingin niyo sa kanila. Buti nandito kayo. Sakto may good news ako. Umamin na ako kay Jamie. Still looking for clues kung tao ba talaga o hindi yung bisita natin, Dr. Smith. I don't know. There is something about him that is not right. Honestly, ako rin po, Dr. Smith. Voltas 5.